Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay kwento ng mag-anak na namumuhay sa isang liblib na baryo. Bagamat hikahos man sa buhay, ay masasabing masaya pa rin ang mag-anak nila Mang Teban at Aling Salome. At ang dalawa nilang anak na sila Marites at Marisa. Si Marites ay nasa 18 na, samantalang si Marisa naman ay nasa 12 pa lamang. At kapwa na katuwang ng kanilang mga magulang sa mga gawaing bahay. Ang tanga nilang ikinabubuhay ay pagkukopra dahil sa dami ng niyog na nakatanim sa kanilang paligid. Isa-isang pinupulot ni Mang Teban ng mga nahuhulog na niyog at iniipon, saka babalatan at kukunin ng laman. At sina Marites at Maring ang nagbibilad ng mga ito. Samantalang si Aling Salome naman ang gumagawa ng gawaing bahay at minsan ay nagtatanim din ng mga gulay. Kahit kapos sa buhay ay hindi man nagugutom ang mga ito dahil may mga kamote naman silang pwedeng makain at meron ding mga saging na saba na kanilang nilalaga pag wala na talaga silang bigas na maisaing. Teban, wala na tayong bigas. Kailan ka ba pupunta ng bayan? Nagwika ito na sa susunod na araw pa sana. Pero kung wala na silang bigas ay sige, bababa ito bukas para ibenta ang ilang bulig ng saba para makabili sila ng bigas at kape. At sa susunod na araw pa siguro matutuyo ang mga kopra na kanilang ibinilad. Sige tay, at kami na lang ni Maring ang bahala sa mga kopra. Kami na po ang magbibilad at magliligpit bukas. Sige umano, at madaling araw ito lalakad kinabukasan para makabalik ka agad dito. Kaya kinabukasan ay maagang nagising si Mang Teban upang magkape muna at saka na pumunta ng sagingan para anihin ang saging na ibibenta. Kaya bago sumikat ang araw ay lumakad na ito. Matapos makapagkape ang magkapatid ay agad silang nagbilad ng kanilang kopra. At nadaanan pa sila ng kanilang kababaryo. Kahit kasi malalayo ang agwat ng mga bahay, ay magkakakilala naman ng mga ito sa lugar. Magandang araw Marites, Marisa ang aga nyo naman nagbibilad ng mga kopra Magandang araw din po Aling Salud, wala po kasi si tatay. Kaya kaming dalawa ni Maring ang nagbibilad ng kopra para maibenta na sa susunod na araw. Ganun ba? Ang sipag nyo naman magkapatid. Saan po kayo pupunta Aling Salud? Doon sa kapatid ko, sa kabilang bayan. At inaaswang daw ang anak niya, kaya titingnan ko. Ano po? Inaaswang po? Oo, kaya kayo mag-iingat kayong dalawa at tagsibol ng mga labong. Nangangati ang mga yan pag ganito mga panahon. Totoo po ba ang mga aswang Aling Salud? Oo naman Maring. At alam mo ba, munti ka nang hindi isilang noon ng aswangin ng nanay mo. Mabuti na lang talaga at matapang ang tatay Teban mo at tinaga niya ang aswang. Ano po? Si Tatay Teban nakapaglaban sa aswang? Parang di na ikwento ni tatay sa akin Alam mo ba yun ate? Hindi ko maalala eh. Bata pa kasi ako noon. Baka nga tulog na ako nung mangyari yun eh. At hindi naman naikwento nila nanay. Paano? Mauna na ako sa inyong dalawa. At ang bilin ko, mag-iingat kayo. Sige po Aling Salud. Lumakad na nga ang kanilang kapitbahay at nagpatuloy na sa pagbibilad ng mga kopra magkapatid. At pagkatapos ay nagpahinga muna sila sa kamalig na gawa ng kanilang tatay. Ate, inom tayo ng buko. Ang init eh. Saan naman tayo kukuha ng buko? Ang taas-taas ng niyog. Ayokong umakyat no? Baka mahulog pa ako dyan. Hindi naman ikaw ang aakyat eh. Ayan si Kuya Adan. Di ba? Naliligaw sa'yo yan. Oo nga, pero hindi ko pa sinasagot yan at nakakayama rin. Ako
ka naman magsasabi. Teka, tawagan ko. Kuya Adan? Kumusta? Andito kami ni Ate Marites. Lumapit naman ang binata na may dala pang kahoy panggatong at nagbagandang araw sa magkapatid. Kuya Adan, gusto daw ni ating uminom ng buko para walang kukuha eh. Huy, ano ka ba, Maring? Ikaw may gusto ng buko ha? Hindi ako. Ako pang ituturo mo eh. Ngumiti naman si Adan at nagwika na sige umano at kukuha niya sila. Naku Adan, wag na, baka mahulog ka pa. Si Maring naman talaga may gusto at hindi ako eh. Ano ka ate? Kunwari ka pa. Sige Kuya Adan, ako na lang ikuha mo kung ayaw ni ate. Huwag ka mag-alala kuya. Ilalakad kita kay nanay at tatay. Akong bahala sa'yo. Tiningnan ito ng masama ni Marites na tila naiinis ito sa kapatid niya. Pero lumakad na si Adan at naghanap ng puno na pagkukunan ng sariwang buko. Ikaw talaga, Mikay. Kunwari ka pa ate. Gusto mo din si Kuya Adan eh. Bakit hindi mo pa kasi siya sagutin? Kaysa naman yung isa mong manliligaw na si Banong. Mayabang yun ate. Ayoko dun. Kahit mapera yun. Mas gusto ko si Kuya Adan. Ayoko pa magkanobyo, no? Wala na nga tayong makain minsan. Yan pa uunahin ko. Sinabihan ko na yung si Adan at yung si Banong na tumigil na. At hindi pa yan ang prioridad ko sa ngayon. Ngunit napatigil na ang mga ito nang bumalik na si Adan na may dalang buko at binuksan pa niya mga ito saka ibinigay sa dalawa. Saka na ito nagpaalam dahil baka hinihintay na ito sa kanila. Kaya nagpasalamat naman ang magkapatid sa binata. Salamat Adan. Pasensya ka na ha, naabala ka pa pala namin. Ngumiti lang ang binata at sinabing ayos lamang umano. Saka na ito umalis. Kaya ay ininom naman at kinain ng magkapatid ang bigay sa kanilang buko. Matapos ay iniwan muna nila mga binilad na kopra para umuwi sa kanilang bahay upang tulungan ng kanilang nanay sa lume sa paglalaba. Nay, mabuti pa kami nilang maglalaban ni Maring sa ilog. Salamat naman kung ganon. Pero mamaya na kayo maglaba. Pagkatapos man ng halian, magluluto lang ako ng pananghalian natin. Pagtsagaan nyo na muna ang nilagang saging at bagoong mga anak. Oh, ang sarap nga po yan nanay eh. Babaunin na lang po namin yan ni Maring at doon na lang po kami kakain sa ilog, Nay. Sige, kayong bahala. Hintayin nyo na lang. Hinintay nga na magkapatid ang nilagang saging ng kanilang ina at pagkaluto ay nagbaon na lamang sila ng mga ito at saka bagoong. At saka dinala na sa ilog ang kanilang mga labahin. Naglaban na nga magkapatid habang kumakain din ng nilagang saging na sinasawsaw pa nila sa bagoong hanggang sa isang matandang babae ang lumapit sa kanila na may dalang bayong. Mga inaing, maaari bang makahingi ng kinakain niyo? Hindi pa kasi ako kumakain kanina pa at pagod na din ako. Sige po Lola, hali kayo. Umupo po kayo dito. At saluhan niyo po kami. Madami naman po itong nilagang saging na dala namin, Lola. Salamat mga inaing. Saan ba kayo nang galing Lola? At tagisan kayo? Hindi po kasi namin kayo kilala eh. May pinuntahan lang ako, inaing. Pero wala pala. At may pinuntahan daw. Ah, si Aling Salid po ba? Inahanap niyo? May pinuntahan na nga po talaga siya eh. Pupunta daw sa anak niya sa kabilang baryo at inaaswang daw po ito. Nagkalat na naman pala mga kampo ng dilim. Sa bagay, tagsibol kasi ng laboong. Kaya nangangati sila. Kaya kayo mga inaing, mag-iingat kayo. Hindi po ako natatakot sa mga aswang Lola. Ganoon ba? Ang tapang mo namang bata. Tama na nga yan. Sige na Lola, kumain na kayo. Eto po.
Kumain na nga ang matanda at pagkatapos ay nagpasalamat ito sa dalawa. Lola, dalhin niyo na po tong saging na natira para naman may makain kayo kahit papano. Pasensya na at yun lang ang maibibigay namin sa iyo, Lola. Kapos din po kasi kami sa buhay eh. Naku mga inaing, sobre na nga ito. Salamat sa inyo. Ang mabuti pa, iwan ko na lang ito sa inyo. Etong manok ko. Naku Lola, wag na po. Ibenta nyo na lang para naman makabili kayo ng pagkain nyo. Ayos lang po kami Lola. Naku inaing, sige na. Pakiusap, tanggapin nyo na. Wag na nga po la, dalhin nyo na lang po yung manok nyo. Baka po katayin pa yun ni nanay eh. Sige mga inaing, pero maaari ba makiusap ulit sa inyo kung ayaw nyo ng manok ko? Maaari ba ang iwan ko na muna sa inyo to at babalikan ko na lang? Sige po Lola, pero balikan nyo po ito ah. Ipagtanong nyo na lang po ang bahay namin Lola kung saan. Salamat mga inaing. Paano? Mauna na ako. Iniwan nga ng matanda ang manok na nasa bayong at lumakad na. Ngunit naiwan nito ang bigay na saging ni Marites sa kanya, kaya pinahabol na ito kay Maring. Maring, naiwan ni Lola ang saging oh. Habulin mo nga para ibigay ito sa kanya. Kawawa naman eh. Aka na ate? Hinabol nga ni Maring ang matanda, pero nagtaka ito dahil wala na ito at hindi na niya ito makita. Kaya bumalik na lamang ito sa kanyang kapatid. Ate, wala na si Lola? Ang bilis na wala agad. Ano? Ikakaalis na lang ah. Imposible namang nawala agad yun na hindi nga makalakad yun na mabilis eh. Kaya nga eh. Nagtaka nga din ako. Bigla na lang nawala. Hayaan mo na. Tulungan mo na ako dito at pagkatapos ay kukunin pa natin ang mga binalad nating kopra. Bumalik na sa paglalaba ang dalawa at pagkatapos ay umuwi na ang mga ito dahil hapon na din. Kinuha ni Maring ang manok sa bayong para maitali at nagulat dahil kakaiba ang manok na ito. Maganda ang kulay ng balahibo na katulad sa ginto. Ate oh, baka iba naman itong manok ni Lola. Kuligin to ang mga balahibo. Oo nga eh, tandang pa yata yan. Sige na, itali mo na lang muna at lagyan mo ng tubig. At sabihin mo si nanay na huwag kakatayin at hindi yan sa atin. Sige ate. Kaya tinali nga ito ni Maring at nilagyan ng tubig. At sinabihan ng kanilang nanay na huwag pakialaman ng manok. Nay Salome, huwag niyo pong kakatayin yung manok ha. Hindi po atin yun. Iniwan mo na sa amin yan ni Lola. Babalikan daw niya. Sinong Lola naman ang sinasabi mo? Yung matanda kanina sa ilog, Nay. Binigyan namin ng nilagang saging. Tapos, bibigay sana sa amin ng manok na yan. Pero tinanggihan namin. Kaya pinaalagaan muna niya. At pupunta daw siya kana Aling Salud. Baka kamag-anak na yun. Ganun ba? O siya sige. Iwan niyo na lang dyan. Tara na Maring. Ligpitan na natin ang mga kopra at tuyo na yon. Siguro, tayo na Maring. Ligpitan na natin ang mga kopra at tuyo na yun siguro. Para naman maibenta na ni tatay sa susunod. Lumakad na ang dalawa at iniligpit ang mga kopra na kanilang ibinilad. At inilagay sa sako. Nilagay sa kamalig sa gitna ng nyogan. At dahil may araw pa, ay namulot muna ng mga nalaglag na mga niyoga magkapatid para dalhin sa kamalig na pinag-iimbakan din nila ng kopra. At nang madami na silang naipon, ay binilatan nila ito sa kamalig. At dahil naging abala, ay hindi na malayo na magkapatid ang oras at inabot na sila ng dilim. Hala, madilim na pala Maring. Mabuti pa umuwi na tayo, baka ando na din si tatay. Nga ate, nalimang kasi tayo eh. Balikan na lang natin ito bukas. Kaya umuwi na nga ang magkapatid. At dahil walang dalang ilawan, at nasa nyogan pa, ay nahirapan ng dalawa dahil sa madilim na daan.
bilis dumilim, hindi natin namalayan. Hindi tuloy tayo nakapagdala ng ilawan. Ang ate. Bigla namang napatigil ang dalawa nang bigla sila nakarinig ng huni ng wakwak. Ate? Ano yun? Dalian mo, Maring. Huwag kang lalayo sa akin, ha? Natatakot ako, ate. Sabi mo kanina, hindi ka natatakot sa aswang. Kanina yun, ate, nang may araw pa. Gabi na ngayon eh. Huwag kang matakot. Bilisan mo na lang ang paglalakad. Lakad-takbo na ang ginawa ng magkapatid. Pero dito ay napatigil sila nang marinig muli ang huni ng wakwak at mahina na ito. Na ang ibig sabihin ay nasa malapit na ito. Bigla nang hinugot ni Marites ang dalang itak at hinawakan maigi ang kapatid. Maring, kahit anong mangyari, huwag kang tatakbo, ha? At madilim pa naman dito. Nasa malapit na siya. Anong gagawin natin, ate? Basta, huwag kang lalayo sa akin. Patuloy silang naglakad at nakiramdam. Napasigaw si Maring. Nang muling humuni ang wakwak at nakita niya na nasa puno ito ng niyog sa harapan nila at bumababa pa ito nang nakabaliktad. Ate? Ayun oh, si puno ng niyog. Minura ito ni Marites habang nakatutok dito ang itak nito. Pero alam ni Maring na natatakot din ito dahil sa nanginginig na ang kamay nito na may hawak na itak. Sige, lumapit ka. Tatagin talaga kitang demonyo ka. Ngunit lalo lang silang nahintakutan nang ngumiti pa ito sa kanila dahil ramdam ng wakwak ang takot sa magkapatid. Kaya biglang binuka nito ang mga pakpak at takma na susugod. Nang nakarinig sila ng sigaw, na dumapa umano sila. At paglingon nila, ang kanilang tatay Teban na pala ito na may dalang gasera at itak na pupunta sa kanila. At dahil napalingon nga sila sa kanilang tatay Teban, ay sinamantali ng wakwak at dinagit nito si Maring. Nagawa pang matumba ni Marites noong banggain siya ng wakwak para dagitin ng kapatid. Sa bilis ng mga pangyayari, ay hindi man lang nakaporma na tagain ni Marites ang wakwak at nagawa ng madakit ang kanyang kapatid na si Maring. Ngunit hindi naman ito magawang maiangat ng wakwak. Sa hindi malamang dahilan, kaya naabutan ito ni Mang Teban at tinaga niyang aswang nadadagit sa anak sana nito. Kaya binitiwan ito ng wakwak at lumipad papalayo. Bigla namang nilapitan ni Marites ang kapatid na umiiyak dahil sa takot. Maring, ayos ka lang ba? Oo, ate. Ayos lang ako. Buti na lang, hindi ako nadagat ng aswang. Salamat sa Diyos at hindi ka napano. Kung hindi, ay hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Nagmumura naman ang kanilang tatay Teban at nagwika na humanda umano sa kanya ang wakwak na yon at aabangan niya ito sa susunod. Kaya pinatayo na nito ang mga anak at umuwi na sila. Nakita ni Marites na may sugat sa balikat si Maring dahil ng pagkakadagit ng aswang sa kanya. Na marahil ay mula sa mga kuko nito, kaya ginamot na ito at ipinahiga na ang kapatid. Diyos ko, mabuti na lang at walang nangyaring masama sa inyo. Oo nga po, Nay. Mabuti, naabutan po kami ni Tatay. At hindi nagawang madagit ng wakwak si Marisa. Panay pagmumura naman ni Mang Teban dahil sa ginawa ng wakwak. Dahil nasaktan ng isa sa mga anak nito, kaya gaganti umano ito. Tumigil ka nga, Teban. Saan mo naman nahanapin ang wakwak na yon, Aber? Ngunit hindi na kumibo si Mang Teban at napabuntong hininga na lamang na kinayom ang mga kamao. Lumipas ang oras at kumain na sila. Walang ganang kumain si Maring kahit na paborito nito ang kanilang ulam na pritong tilapia dahil bumili si Mang Teban ng bigas at isda mula sa pinagbentahan niya ng saging. Maring, bakit hindi ka kumakain? Wala pa akong gana, ate.
Masama bang pakiramdam mo, anak? Hinawakan ito ni Aling Salome sa kanyang noo at naramdaman na mainit nga ito, kaya pinapasok na niya ito sa kanilang kwarto para magpahinga. At sinabihan ng asawang si Teban na tawagin ang kanilang kapitbahay na si Aling Salud para matingnan ang anak nila. Dahil isa din kasi ito manggagamot, kaya lumakad na si Mang Teban at lumipas ang halos 1 oras ay bumalik ito at kasama na niya ang matanda. Pasensya na at galing pa kasi ako sa kabilang baryo. Akala ko inaaswang ang pamangkin ko, hindi naman pala at simpleng lagnat lang yon. Kaya ginabi na ako ng uwi. Ano ba ang nangyari kay Marisa? Muntik na po siyang madagit kanina ng wakwak nang papauwi kami galing sa koprahan na Aling Salud. Mabuti na lang, hindi siya naiangat nito. Pero nasugatan siya ng mga kuko nito, kaya po siya siguro nilagnat. Nako, umatake na naman pala ang dahing wakwak na yun sa lugar natin. Mabuti at hindi napahamak si Marisa. Teka, titingnan ko. Tiningnan ito ng manggagamot at nalaman na nalason si Marisa ng mga kuko ng wakwak. At nagulat pa si Aling Salud nang makapan ito sa bulsa ng bata ang isang gintong balahibo ng manok. Kaya pala hindi siya naiangat ng wakwak dahil dito. Gintong balahibo ng manok? Teka, balahibo yan ng manok ni Lola. Ano? May manok na ibinigay sa inyo. Nasaan? Patingin. Nasa likod bahay po, Aling Salud. Kaya mabilis na tumayo si Aling Salud para puntahan ang likod bahay. Ngunit nagulat si Marites nang makita na wala na sa tali ang manok. Nay, nasaan na po ang manok dito kanina? Aba ewan, kanina lang andyan pa yan. Di ko naman ginalaw yun eh. Baka nakawala sa tali. Patay tayo nito kay Lola, hindi pa naman natin yun. Sino bang lola ang nagbigay sa inyo ng manok, Marites? Yung matanda po kanina sa ilog na binigyan namin ng pagkain ni Mareng, Aling Salud. Pupunta nga sana daw siya sa inyo eh, pero sabi naman namin, wala kayo, kaya iniwan na lamang niya ang manok sa amin. At babalikan na lang daw niya, kaya itinali dito ni Mareng kanina. Anong matanda? Wala naman akong kamag-anak na matanda pa sa akin . Po? Sino po yun? Nga ang gusto kong malaman sa'yo. Dahil alam mo ba na ang manok na yun ay maaaring Saraya? Ano pong Saraya, Aling Salud? Lahi po ba ng mga manok yun? Kakaiba po kasi yun at kulay ginto ang mga balahibo. Ang Saraya ay manok ng mga engkanto, Marites. Ano po? Manok ng mga engkanto? Marahil, ang matanda sa ilog kanina na sinasabi mo ay isang engkanto. At dahil mabait kayo sa kanya, ay ibinigay niya sa inyo ang alaga niya. At dahil doon, nakaligtas si Marisa sa wakwak. Namangha at nagulat naman si Marites at Aling Salome sa narinig. Pero parang hindi naman nagulat si Mang Teban, kaya bumalik na sila sa loob. Magiging maayos na bukas si Marisa. Pagpahingahin niyo na lang siya at natanggal na ang laso ng wakwak sa kanya. At ang balahibo ng manok, binalik ko na sa bulsa niya. Protection niya kasi yon. Maraming salamat, Aling Salud. Ano Teban? Gusto mo ba makaganti sa wakwak na nanakit sa anak mo? Nagwika naman si Teban na uumano at humanda ito sa kanya. Kaya ibinigay ni Aling Salud kay Mang Teban ng kaperasong damit na may dugo ni Mikay galing sa sugat nito. Abangan mo bukas at saka kung babalikan niya ang anak mo. Hahanapin niya ito sa'yo. Ikaw na ang bahala. Kinuha ito ni Mang Teban at nagpasalamat ito at inihatid na ang matanda sa kanilang bahay. Kinabukasan ay maagang nagising si Marites upang mag-asikaso ng kanilang almusal. Pero nagulat ito nang wala na sa higaan si Mareng.
kaya mabilis na itong hinanap. Ngunit nasa dabugan na nila ito sa labas ng bahay at nagluluto. Magandang umaga, ate. O Maring, ayos ka na ba? Ang sugat mo, hindi na ba masakit? Hindi na, ate. Naghilom na nga eh. Ha? Humilom na? Patingin nga. Tiningnan ni Marites ang sugat ng kapatid at nagulat nga ito. Nang makita na wala na ito at ni Bakas ay wala na din. Ang bilis naman mawala ng sugat mo, Mikay. Oo nga po, ate. Pwede na ulit magtrabaho. Anong pwede na ulit magtrabaho? Magpahinga ka muna. At siya nga pala, yung manok na bigyan ng matanda, nakawala yata sa tali. At isa daw yung manok ng... Nang ano, ate? Hindi na naituloy ni Marites ang sasabihin nang makita ang kulay gintong manok na dumapo sa itasang kanilang dapugan. Ang manok! Bumalik siya, Maring! Hindi naman yan nawala, ate ah. Kanina pagising ko nakatali pa rin naman yan kanina. Pero pinakawalan ko lang. Maamon naman to eh. Ano? Pero wala yan kagabi sa tali ah. Tingnan na naman nila nanay at aling salud yan kagabi. Napatigil na sa pag-uusap nang lumabas na din ng bahay ang kanilang ina. Oh, gising na pala kayo. Marisa, ayos ka na ba anak? Apo nanay, ayos na po ako. Nay, tingnan niyo po oh. Ang manok, di ba wala yan dyan kagabi? Anong manok? Nasaan? Wala naman ah. Ayan po sa itaas ng dapugo, hindi niyo ba nakikita? Hay nako Marites, magkape ka nga muna at mukhang tulog ka pa eh. Wala namang manok dyan eh. Nagtaka ang magkapatid dahil hindi ito nakikita ng kanilang nanay. Kaya hindi na lamang nila ito pinilit at hinayaan na lamang. Kaya nang maluto na ang sinaing nila ay kumain na muna sila at nagkape. Samantalang, sinabihan ni Mang Teban si Maring na huwag munang lalabas ng bahay at ganoon din si Marisa at bantayan muna o muna nito ang kanyang kapatid. Hindi pa tapos ang problema nila sa wakwak at ayon kay Aling Salud ay babalik pa ito para kunin si Maring. Hay, bakit balapitin ka ng mga nilalang ng dilim anak? Nung isinilang kita, inaswang din ako. Tapos ngayon, eto na naman. Siguro po sa palayaw ko, nanay. Marisa ang pangalan ko, pero Maring naman ang palayaw ko. Iyan kasi nakasanayan namin na itawag sa'yo ng bata ka pa eh. Nagwika naman si Mang Teban na hayaan na umano at mukhang hindi lang naman ang aswang lumalapit kay Marisa. Hay, tama ka nga Teban. Ano pong ibig sabihin niyo tatay? Hindi lang aswang lumalapit dyan kay Marisa, minsan mga engkanto pa. Nung nasa 2 taon pa lamang yan, may kalaro ng duwende na nakikita ng tatay mo. At nung 3 taon naman yan, may tikbalang na dumadalaw sa kanya. Ano po? Ang ibig sabihin may mga engkantong nagpapakita kay Marisa? Napabuntong hininga na lamang si Mang Teban. At nagwika na sabi kasi sa kanya ng kaibigan niyang albularyo na isa daw sa mga anak niya ay magiging magaling na albularya. At malamang nga ay si Marisa na yon. Ano po? Magiging magaling na albularya si Maring? Bakit ako, tatay? Wala naman akong alam dyan. Saka takot nga ako sa mga aswang eh. Nagwika naman si Mang Teban na kahit siya umano noong una ay hindi naman naniniwala at pilit pa nga nilang inilihim sa mga ito ang mga naranasan nila na kababalaghan simula nang isilang si Maring, pero sadyang hindi nila ito maitatago. Kung ganon, ang matanda sa ilog na nagbigay ng manok sa amin ay posibleng engkanto yun tay?
kagaya ng sinasabi ni Aling Salud. Nagwika si Mang Teban na marahil ay oo umano at baka isa ito sa engkantong gabay ni Marisa. Pero natigil ang kanilang pag-uusap dahil nagpaalam si Mang Teban na aalis at wag muna silang lalabas ang kanilang bakuran. Sinunod naman ng magkapatid kaya nanatili ang mga ito sa bahay hanggang sa sumapit ang gabi. Madilim na pero hindi pa rin nakakabalik ang Tatay Teban nila. Kaya nagwika ang kanilang nanay Salome na mauna na silang kumain. Bakit wala pa si Tatay Teban, ate? Hayaan mo na, baka mamaya lang andito na yon. Nag-aalala kasi ako kay Tatay, ate. Huwag ka mag-alala. Si tatay pa ba? Matapang yun no, hindi nga siya natakot sa wakwak eh. Napatigil sila sa pag-uusap nang biglang may kumatok sa pinto. Ayan, baka si tatay na yan. Ang nanay nilang sa Salome ay nagbukas at hindi ito si Mang Teban, kundi ay si Banong na isa sa manliligaw ni Marites. Marites anak, may bisita ka. Banong, ikaw pala, magandang gabi. Naparito ka. Nagwika ang lalaki na aakyat nga ito ng ligaw sa dalaga at may dala pa itong mga pasalubong na prutas. Naku Banong, hindi ko matatanggap yan. Di ba sinabi ko naman sa'yo na wala pa akong oras sa mga ganyan? At may problema pa nga kami ngayon. Ngunit galit naman ang binata na nagwika na akala ba umano nito ay hindi niya nakita nung nakaraan na nagpapakuha ito ng buko kay Adan. Bakit ang bigay niya ay tinatanggihan ito? Naku Banong, si Maria na nagpakuha ng buko. Hindi ako. Ngunit galit pa rin ang binata at nagwika na hindi umano ito titigil hanggat hindi siya nito napapasa kanya, sabay alis na nito. Hindi pa, ate. Kaya ayoko din eh. Mayabang yun at nagbabanta pa. Hayaan mo yon. Tara na, pasok na tayo sa bahay. Pumasok na nga mga ito sa bahay nila at lumalim na ang gabi. Wala pa rin ang Tatay Teban nila. Kaya nagpasya na silang matulog. Pero hindi pa man sila nakakapasok ng higaan ay bigla nang kumalabog ang bubungan nila at nakarinig pa sila na mahihinang ng wakwak. Kaya mabilis na kinuha ni Aling Salome ang itak nila na nakasabit sa dingding. Marites, ang kapatid mo, ipasok mo sa kwarto. Huwag kayong lalabas. At ikaw, kung ano ka mang nilalang na nasa bubungan, hinayupa kang demonyo ka? Huwag ang anak ko, dahil mapapatay mo muna ako bago mo malapitan ng anak kong demonyo ka. Ngunit parang hindi man lang ito natinag kay Aling Salome at panay ang ikot nito sa bahay nila. Hanggang sa may narinig silang hiyaw at bumagsak ito sa bubungan nila. Kaya dali-dali ding lumabas ng kwarto ang magkapatid at sumilip sa siwang ng dingding. Dito nila nakita ang Tatay Teban nila na may dalang itak at pasugod sa isang nilalang na may tama ng sibat sa balikat nito kaya hindi ito makalipad. Narinig nila nagmura ang Tatay Teban nila at nagwika ito na walang hiya o mano. Dahil bakit ang mga anak pa niya ang balak ng biktimahin kahit nakalugar lamang nila ito. Nagkatinginan sina Marites at Maring sa sinabi ng kanilang Tatay Teban at muling napasilip sa labas at nakita nakikipagbuno ang tatay nila sa wakwak. Tinataga niya ito ng kanyang itak at nakita naman nila na nakakalmot din siya ng wakwak pero parang wala lamang ito kay Mang Teban. Hanggang sa makita na lamang nila Marites at Marisa na napatay na ito ni Mang Teban. Saka lamang sila lumabas ang kanilang bahay. Tay, ayos lang po ba kayo? Sumugot naman ang kanilang tatay na ayos lamang umano ito at huwag sila mag-alala dahil wala naman itong sugat. Nakita nga ni Marisa at Marites na wala nga itong sugat at punit lamang ang damit nito
dahil sa pagkalmot ng wakwak sa kanya. Paano hindi kayo nasugating, tatay? May ipinakita sa kanila ang tatay Teban nila at isa itong itim na tela na lagayan na nakasukbit sa balikat nito at inilabas ito ni Mang Teban at ipinakita sa mga anak. Isa itong niyog na walang mata. Nagwika ang kanilang tatay na isa itong mutya na kanyang nakita noon na tangan niya at dahil dito ay hindi siya nakayang sugatan ng mga aswang. Oh, tatay? Ay mutya po pala kayo. Mabuti naman at napatay niyo na po ang wakwak. Nagulat sina Marites, Marisa at Aling Salud. Nagulat sina Marites, Marisa at Aling Salome nang nagbalik sa pagiging tao ang wakwak na napatay ni Mang Teban at napatakip na lamang ng bibig si Marites nang makalala niya ito dahil ito ay si Adan. Sinabi ni Mang Teban na nagpunta ito kay Aling Salud at sinabihan siya nito kung sino ang wakwak na umaatake sa mga anak niya dahil alam ni Aling Salud na kaya niya ito dahil sa tangan niyang mutya. Kaya sinabi nito ng pamilya ni Adan ay mga wakwak umano. At sa unay hinahayaan lamang nila ang mga ito dahil hindi naman namiminsala sa kanilang lugar. Pero nung namatay ang padre de pamilya ng mga ito, ay nag-umpisa na silang maminsala. At nalaman nila na si Adan mismo ang balak bumiktima kay Marisa nung araw na ginabi sila mula sa pagkukopra. Kaya hindi nito pinalabas sina Marisa at Marites para isipin ng wakwak na tumalab ang laso nito sa bata. Kaya balak nga sana itong balikan para kunin. Kaya inabangan ito ni Mang Teban at sinibat. Si Kuya Teban pala ang wakwak. Akala ko pa naman, mabait siya. Hindi pala. Pitawad ate, nirete-rete pa kita sa wakwak. Hindi talaga natin makikilala ang isang tao ng sandali lang. Mabuti at nalaman kaagad natin ang pagkatao niya. Teban, anong gagawin natin sa bangkay na yan? Baka balikan tayo ng mga kalahin yan. Nagwika naman si Mang Teban na susunugin umano nila ito at huwag umano nilang ipagsabi ang mga nangyari. Kaya hinila na nila ang bangkay ng wakwak sa likod bahay at nagsimula na itong sunugin at siniguradong abo na lamang ang natitira. At kinabukasan ay balik sila sa normal na parang walang nangyari. Ngunit habang nagpupulot ng kopra sina Marisa at Marites kasama ng kanilang tatay, ay nakita nila mga kapatid ni Adan na nakatingin sa kanila ng masama. Ate oh, mga kapatid ni Kuya Adan. Tay, ang mga kapatid ni Adan nakatingin sa atin ng masama. Sinabi naman ni Mang Teban hayaan lamang umano nila ang mga ito at hanggang tingin lamang ang mga yon. Basta hindi sila abutan ng gabi, ay hindi naman ang mga yon susugod sa kanila. Tiningnan sila ni Mang Teban at tag-amba na bumubunot ng itak, kaya nagsialisan din ang mga ito. At pagpatak ng 3:00 ay umuwi na sila dahil nga ayaw nilang abutan ng dilim sa daan. Pagka-uwi nila ng bahay ay agad nang pumunta si Maring sa likod bahay para kapakainin ng manok nito. At lumipas ang ilang araw ay hindi na nagpapakita ang mga kapatid ni Adan sa kanila. Kaya akala nila ay ayos na ang lahat. Hanggang sa umuwi ang kanilang tatay Teban na hindi maipinta ang mukha. Galit na galit ito dahil ang inipon nila mga kopra sa kamalig ay wala na. At isa lang ang duda nito na ang pamilya ng napatay niyang wakwak ang may gawa. At dahil doon lamang umaasa ang pamilya nila para makabili ng bigas, ay naging problema ito sa kanila. Kaya nagtiyaga sila sa nilagang saging at kamote. Hanggang sa isang araw ay nagulat si Maring nang magising ito isang umaga dahil sa tilaok ng manok nito. Kaya pumunta ito ng likod bahay. At nakita niya na may patay na baboy ramo na sa kanilang dapugan. Kaya agad niyang tinawag at ginising ang kanyang tatay Teban. Tay,
Dali, gumising po kayo. Sumama po kayo sa akin. Dali-dali namang gumising ang Tatay Teban nito at nagwika na ano daw ba umano yon. Basta po tayo po sa likod bahay. Madali kayo. Pinuntahan nila ito at nakita nga ni Mang Teban ng isang malaking baboy ramo. Kaya nilapitan niya ito at nang kanyang nga hawakan ay mainit pa, nang ibig sabihin ay kakamatay lang. At pansin din ang sugat nito sa leeg at katawan na parang gawa ng matatalas na kuko. Ngunit hindi na yun pinansin pa ni Mang Teban at kinatay na niya ito. At si Maring pa ang nag-init ng tubig hanggang sumagising ang kanyang nanay Salome at Ate Marites. Nakapwa nagulat din sa nakitang baboy ramo. May baboy ramo? Saan nyo naman nahuli yan, Tay? Nagwika ang Tatay Teban nila na hindi nga nito alam. Ginising lamang umano ito ni Maring at ipinakitang malaking baboy. Marahil ay nakatakas lamang ito sa mga mangangaso at nagawi sa bahay nila. Ngunit nang tingnan ni Marites, ang kanyang kapatid na si Maring, ay nakangiti itong sumesenyas at itinuturo ang manok na nakadapo sa itaas ng dapugan nila. Pero kagaya ng dati, ay dalawa lamang silang nakakakita, kaya lumapit si Marites dito. Saan galing ang baboy, Maring? Didi ng siraya, ate. Ano? Paano niya nadala yun dito? Ay, ang laki ng baboy. At ang liit naman niya, para dagitin at patay ng malaking baboy ramo na yan. Lumalaki ang siraya, ate. At siya ang nagdala dito. Pasalamat nilang tayo, ate. At may pagkain na tayo. Nagpasalamat na lamang sila at tinulungan ng kanilang tatay sa pagkatay ng baboy. At dahil doon, ay ilang araw din silang walang naging problema sa pagkain. At ibinahagi pa nila ito sa iba nilang kababaryo na pinalitan naman ng bigas ang bigay nilang karne. Masarap ang pagkain natin ngayon, ate. Oo nga eh, matagal na din akong hindi nakakakain ng baboy. Ako nga din, ate. Matagal na din. Ayan, kumain kayo ng marami mga anak ha. Kahit may namimirwisyo sa atin, ay may nagbibigay din naman ng biyaya. Masayang kumain na mag-anak at akala nila ay wala na silang problema pa. Ngunit nagkakamali ang mga ito. Dahil lumipas lamang ang ilang linggo, ay biglang sumama ang pakiramdam ni Marites. Nagkaroon ito ng lagnat at pananakit ng katawan. At ang akala nila ay simpleng trangkaso lamang, ngunit nagkamali sila. Dahil pagpatak ng hapon, ay nakita nila Aling Salome at Mang Teban, pati na rin ni Marisa. Ang pagkakaroon nito ng mga pantal sa buong katawan, lalo na sa mukha. Ate, anong nangyari sa'yo? Hindi ko alam, Marisa. Ang sakit ng buong kong katawan. Anong gagawin natin, Teban? Mukhang hindi ito simpleng sakit ah. Nagwika si Mang Teban na hindi nga ito simpleng sakit, kaya pinatawag nila si Aling Salud na agad din namang pumunta. Nagulat ito sa nakitang kalagayan ni Marites at alam na kaagad nito ang nangyari sa dalawa dahil binarang ito. Ano po? May nambaring kay Ate Marites? Oo, at mukhang hindi ito basta-basta lang barang at mukhang magaling ang gumawa nito. Tiningnan ito ni Aling Salud at kahit ito hindi magawang mahuli ang may gawa dahil magaling nga ito. Napamura mulig si Mang Teban at sinabing wala nang ibang gagawa nito kundi ang angka ni Adan at baka pinaghihigantihan nila si Marites. Napapailing si Aling Salud dahil hindi niya talaga ito magamot at ang tanging ginawa lamang nito ay mapaibsan ang sakit na nararamdaman ni Marites. Sa nakitang kalagayan ng kanyang kapatid ay lumabas ng bahay si Maring
at pumunta ito sa likod bahay kung saan nakadapo ang engkantong manok. Pakiusap, tulungan mo akong pagalingin ng ate ko. Tumilaok naman ang manok at lumipad ito papalayo. At dito ay bumalik muna sa loob ng bahay si Maring at pinuntahan ng kanyang ate Marites. Konting tiis na lang ate. Nagwawala naman sa galit si Mang Teban at kinuha ang itak nito para sugurin ang akala. Upang sugurin ang akala nila ng babarang sa anak nito na pamilya ni Adan na wakwak na kanyang napatay. Pinigilan naman ito ni Aling Salome, pero ayaw nitong magpapigil. Samantalang, umalis din si Aling Salud para kumuha pa ng mga gamit. Maya-maya ay nakarinig na ng tilaok ng manok si Maring, kaya lumabas ito ng bahay. Pumunta sa likuran at dito ay nakita niya na bumalik na ang manok. Nagulat ito dahil kasama nito ang matanda na kanilang binigyan ng pagkain. Lola, andito po ba kayo para kunin ang manok nyo? Hindi, Maring. Nandito ako para tulungan kayo ng ate mo, kagaya ng pagtulong niyo sa akin noon. Eto, tanggapin mo. Ano po ito, Lola? Gamot yan para sa ate mo. Ilaga mo ang bulaklak na to at ipainom sa kanya. Kinuha ni Maring ang ibinibigay ng matanda at nilaga niya ito sa kanilang dapugan. Habang nagpapainit ng tubig, ay nakatayo lamang ang matanda sa gilid na nakadapo sa balikat nito ang manok. Lumabas naman ng bahay si Aling Salome para tingnan si Maring. Marisa, ano ba ang ginagawa mo dyan? Pumasok ka nga ng bahay. Sandali lang po, nanay. Naghahanda po ako ng gamot ni ate. Anong gamot ang sinasabi mo dyan? Bigay po ni Lola sa akin. Ito daw po makakagamot kay ate. Sino namang lola, anak? Mag-isa ka lang naman dyan ah. Ito po si Lola, nanay, oh. Nasa gilid ko. Maring ah, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. May sakit ang ate Marites mo. Kaya nga po ako naghahanda ng gamot niya, nay. Kumulo na ang pinapakuluan nitong bulaklak, kaya nagwika ang matandang babae na ipainom na nito sa kanyang ate yon. Kaya mabilis na isinalin ni Maring ang pinakuluan nito sa baso at pumunta sa kanyang ate. Lumaki na ang mga pigsa nito sa katawan. Ate, kaya mo bang iangat ang ulo mo? Inamin mo to, ate. Nanay, tulungan niyo po ako. Inilalayan ni Aling Salome ang ulo ni Marites para makainom ito ng pinapainom ni Maring sa kanya. At unti-unting ininom nga ito ni Marites at halos nakalahati nito ang laman ng baso. Pinahiga muli ito ni Aling Salome. Naghintay ang dalawa ng magiging resulta at hindi nga nagtagal ay nakita nila na unti-unting nawawala ang mga bukol na ito sa kanyang katawan. Bumalik na sa ayos ang itsura nito at nakakapagsalita na rin. Nay? Maring? Ate, mabuti naman at magaling ka na. Eto, oh, ubusin mo na lang ito. Salamat naman at ayos ka na, Marites, anak. Nay, ano bang nangyari sa akin? May nangbaring daw sa'yo, ate. At hinala ni tatay ay yung mga wakwak na pamilya ni Kuya Adan, kaya sinugod niya. Ano? Sumugo doon si tatay na mag-isa? Baka mapahamak siya. Hindi yun, ate. May mutya naman si Tatay Tebon eh. Pero, paano niyo pala ako naggamot, Nay? Di ko nga alam sa kapatid mo, Marites. Nagtataka nga ako kung saan niya nakuha ang pinapainom niya sa'yo. Maring, ikaw ang nagpagaling sa akin? Oo, ate. Binigyan ako ni Lola ng bulaklak. Ang sabi niya, ilaga ko daw at ipainom sa'yo.
Sinong lola? Yung nagbigay ng manok, ate. Yung pinakain natin sa ilog. Siya ang nagbigay sa akin, ate, ng gamot. Ganun ba? Nandyan ba si lola? Magpapasalamat man lang ako. Nasa likod bahay, ate. Kaya naman daling nila itong pinuntahan sa likod bahay, ngunit wala na ito. Wala na pala si lola. Baka umalis na siya, ate. Sayang naman, hindi mo lang ako nakapagpasalamat sa kanya. Samantala kay Mang Teban naman, ay pinuntahan nga nito ang bahay ng pamilya ng wakwak. Malayo pa lamang ito, ay madami na itong naririnig ng mga huni ng wakwak. Kaya nagwika ito na lumabas umano ang mga ito at huwag magtago. Lumitaw nga ang ilan sa mga wakwak sa harapan nito at nagwika kung ano ang kailangan niya sa kanila. Hindi pa ba sapat umano na pinatay nito ang kapatid nila? Nagwika naman si Mang Teban na kasalanan umano ng kapatid nila yon, kaya siya napatay dahil sinaktan nito ang anak niya at sumugod pa ito sa bahay nila. Kaya niya ito napatay at ngayon ay hindi ang mangyayari sa mga ito kung hindi nila pagagalingan ng anak nito sa ginawa nilang barang. Nagwika naman ang isang wakwak na wala sila umanong alam sa sinasabi nito. O at galit nga sila dahil sa pagpatay nito sa kapatid nila. Pero alam nila na tama ang ginawa umano ni Mang Teban, kaya hindi sila gumante at kasalanan naman talaga ng kapatid nila. Ngunit iginigiit ni Mang Teban na sila umano ang nangbarang dito, kaya ubusin niya umano ang mga ito at wala siyang ititira. Ngunit nagwika ang wakwak na hindi nga sila ang may gawa ng pambabarang sa anak nito. At kung igigiit niya ang gusto niya, ay wala sila magagawa, kundi patayin din ito kung hindi pa ito aalis. Ngunit naging matigas ang ulo ni Mang Teban at sinugod niya ng taga ang mga wakwak. Kaya walang nagawa ang mga ito kundi ang lumaban. Pinagtulungan nila ito ng kalmot, pero pawang damit lamang na ito ang napupunit. Nagagawa niyang mataga ang mga ito, kaya madaming nasugatan sa mga aswang. Nagwika si Mang Teban na humanda umano ang mga ito sa kanya dahil kahit anong gawin nila ay hindi naman ito matatablan ng kanilang pagkalmot. Dahil sa galit ay naging kumpiyansa si Mang Teban, kaya nakalimutan niya na may kahinaan din ang kanyang mutya. Kaya dito ay sinugod siya ng sabay-sabay ng 3 wakwak. Nahagip nito ang nang taga ang isa sa balikat, pero nagawang maagaw sa kanya ang kanyang itak, at ang isa naman ay dinagit ito at inilipad pataas. At mula sa itaas ay binitiwan nito si Mang Teban. Kaya nahulog ito at namatay dahil sa taas ng pagkakahulog nito. Hindi nga ito tinatablan ng mga pagtaga at pagkalmot, pero mula sa mataas na bahagi ay maaari itong masaktan, at yun nga ang ginawa ng mga wakwak dito. Samantala, balik naman sa bahay nila, ay nagulat si Aling Salud nang makita na magaling na si Marites, kaya nagtanong ito kung sino ang gumamot sa dalaga. Si Maring po, Aling Salud, siya po ang nagpagaling sa akin. Ano ika mo? Si Marisa ang nagpagaling sa'yo. Minigyan po kasi ako ng matanda na may-ari ng manak ng bulaklak na ilalago ako daw po at ipapainom kay ate, Aling Salud. Humanga naman si Aling Salud dahil sa napakabilis lamang mapagaling ni Maring ang nabarang. Gayong siya na matagal nang nanggagamot ay nahirapan. At isa pa na iniisip nito na marahil ay hindi basta-basta engkanto lang ang kaibigan ng bata. At sa kanyang hinuha ay isa itong reyna ng mga engkanto. Kaya wala na ding nagawa si Aling Salud, kundi alamin na lamang kung sino ang nangbarang kay Marites sa pamamagitan ng pagtatawas. Hindi niya kasi magawa ito noong nakaratay pa ito dahil mahina na ang dunga nito, kaya mahirap umanong itawas. Pero ngayon na maayos na ito,
ay madali na sa kanya na malaman kung sino ang may gawa. Tinawas na nga ni Aling Salud si Marites at nalaman nila na isang lalaki umano na nagkakagusto sa kanya na kanyang tinanggihan ang may gawa. Kaya isa lang ang naisip nitong lalaki na kanyang tinanggihan at ito ay si Banong. Sinabi ni Aling Salud na nagbayad daw ito sa isang mambabarang ng malaking pera para barangin ito. Pero dahil nagamot ito ni Marisa, ay babalik umano ang barang sa may gawa nito. Dahil yun ang magiging kapalit kapag hindi nito nakuha ang kaluluwa ng binarang, ay ang sarili nitong kaluluwang kukunin ng dyablo. Kaya matapos malaman ng totoo, ay naisip nila si Mang Teban dahil malayang inaakala nito na nambarang kay Marites. Hinintay na lamang nila si Mang Teban, pero inabot na sila ng umaga, ay walang Mang Teban na bumalik. At nagulat na lamang sila nang tumawag sa kanila isa nilang kababaryo at sinabi ang masamang balita. Natagpuan daw si Mang Teban sa isang bakanting lote na patay na at bali-bali ang mga buto. Kaya agad nila itong pinuntahan at dito nga nila nakita ang bangkay ng kanilang tatay. Napahagulhol sa iyak si Marites, Marisa at Aling Salome dahil sa pagkamatay ni Mang Teban. Galit na galit naman si Marites at susugurin sana ang mga wakwak pero pinigilan ito ng kanyang ina. Tama na Marites, tama na. Nawalan na ako ng asawa at ayokong mawalan pa ulit ng anak. Pero Nay, pinatay nila si tatay. Hindi mo din sila masisisi Marites. Ang tatay mo ang sumugod sa kanila, kaya normal lang na gumanti sila. Pero Nay, kailangan na maiganti ko si tatay. Eh kung may mangyari din sa'yo, tandaan mo, hindi sila ang rason kung bakit sumugod doon ang tatay mo, kundi ang bumarang sa'yo. Napagbintangan lang sila. Huminahon naman si Marites, kaya inasikaso na nila ang labi ng kanilang tatay Teban. Sa tulong na din ng kanilang kababaryo, ay naayos nila ang lugar ng lamay sa kanilang bahay. Madami ay nakikiramay sa kanila sa unang gabi at wala naman silang naging problema hanggang sa huli ng lamay. Dito nagpakita ang mga kapatid na babae ni Adan na nakatingin sa kanila noon ng masama. Matapos mapatay ng tatay nila ang kapatid nitong wakwak dahil hinarap sila ng magkapatid na Marisa at Marites. Anong kailangan nyo? Bakit kayo narito? Ang tapang naman ng apog nyo. Kayo na nga ang pumatay sa tatay namin tapos pupunta pa kayo dito. Maring, kunin mo nga ang itak ni tatay. Nagwika ang babaeng kapatid ni Adan na hindi umano sila nagpunta para manggulo. Sana'y hayaan sila nito na makapagpaliwanag. Anong paliwanag ang sinasabi nyo, ha? Maring, ang itak, akin na. Hayaan mo na natin sila ate. Dahil pag nagkamali sila ng paliwanag, hindi ko sila hayaang makaalis dito. Nakita ni Marites na nasa taas na ang puno. Nasa taasan ng puno ang manok at lumaki na ito. At hindi lang yon, dahil may iba pang engkanto ang nasa paligid. Sige na, magsalita kayo. Nagwika ang babae na umano at sila ang pumatay sa tatay nila. Lalo na, siya ang dumagit at humulog dito. Pero dinidepensahan lamang umano nila ang kanilang mga sarili, lalo na ang mga anak nila. Sinabi nila sa tatay nila na hindi sila ang nagpabarang sa anak nito, pero ayaw nitong maniwala at sinugod pa rin sila. Iiwas na sana ang mga ito, pero sinugod ng tatay nila ang bahay nila at nagbanta na papatay ng mga anak nila, kaya napilitan silang lumaban. At para patunayan na totoo ang kanyang sinasabi at para matapos ang gantihan, ay handa siyang patay nila para matahimik ang lahat.
Basta't hayaan lamang nilang mabuhay ng payapa ang mga kapatid na ito at ang mga anak. Yumuko ang babae at nagwika na nakahanda ito sa kanilang gagawin. Ngunit naawa naman si Marites sa babae at sinabihan na lamang niya itong umalis na. Kaya tumayo ang babae at nagwika na hindi daw ba umano sila gagante. Hindi niyo naman kasalanan. At tama si nanay. Pinoprotektahan niyo lang ang sarili niyo. Ngunit bago umalis sa mga wakwak, ay sinabi ni Maring na kung maaari ay sila na ang tumapos sa lalaki nagpabarang sa kanyang ate at siyang dahilan kung bakit sumugod ang kanilang ama para pagbintangan sila. Kaya tumango naman ang babaeng wakwak na sila na umano ang bahala. Bago umuno ilibing ang kanilang ama, ay papatay nilang lalaking sinasabi ni Maring sa kanila. Dahil kung sila ang gagawa ay may hirapan sila dahil may pera ang pamilya ni Banong. Kaya pinaubayan na nila ito sa mga wakwak. Bago nga ilibing si Mang Teban, ay napatay ng mga wakwak si Banong at iniwan ang bangkay nito sa kakahuyan na wala ng lamang loob. Kaya matapos mailibing si Mang Teban, ay namuhay na lamang ng tahimik ang mag-iina. Tama ang sinabi ng kaibigan ni Mang Teban dahil laging albularya si Marisa sa tulong ng gabay nitong reyna ng mga engkanto at sa alaga nitong engkanto ng manok. Na siyang inuutusin ni Marisa na maghanap ng anumang kailangan nito sa panggagamot. At kapag may nakakalaban namang itong mangkukulam o kaya ay mga elemento, ay tinutulungan naman ito ng gabay niyang reyna. Kaya ang dating matatakuting bata mula sa mga aswang ay siya na ngayon kinakatakutan ng mga ganito. Hanggang sa tuluyan na nga itong nagdalaga at isa na itong magaling na albularya. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po ay magustuhan ninyo. Hanggang sa muli at maraming salamat.